Mga naglalakihang agricultural tractor, golf and turf equipment, meron ding precision seeder, handy cultivator, rice mill and polishing machine at marami pa. Ito ang mga modernong makinarya at teknolohiya para sa sektor ng agrikultura. Hindi ganun kalaki yung yield. So kung gusto mo itaas yung production volume ng farm, kailangan either na go back to the tina-transplant manually or meron transplanter or ang ibang idea, yung ma-seed mo na properly yung hindi kami talaga farmer. Para merong advantage na meron kaming receptive kami sa bagong ideas. Hindi kami narrow-minded na this the way. Kaya lang kami, tumitingin-tingin kami para magkaroon ng konting idea kung ano yung pwedeng para ma-improve yung productivity. Ito ang precision seeder o seed transplanter ng Korean Agricultural Machinery Industry Cooperative o KAMICO at Fit Korea Trading PH. The rice planter is someone planting the rice first, and they just transport the machine to field. Yes. But this machine is only for put the seed here, Okay. and seeding directly to the field. And actually, in Korean case, too many farmers use the direct seeding, and that is much better than the rice planting. About 30% is more higher than the harvesting. Ang pamilya Gonzales na abutan naming tumitingin ng pwede niyang bilhin para sa kanilang rice farm sa Pangasinan. Traktor lamang daw ang gamit nila, ang ibang kagamitan nagre-rent sila. Pero mas mabuti na raw na may sarili silang gamit dahil lumalaki rin naman na ang kanilang sinasakang lupa, bagamat ito lang ay para sa kanila at sa mga trabahador nila. Ito ang ride-on cultivator with boom sprayer na to, abay ₱1,000,000 ang halaga. Kaya ang ilan, pagbili ng sibuyas na lamang ang pinagdiskitahan. Hindi namin kaya affordable yung ito lang afford namin. Kasi yung mga makinarya, mamahal eh. Kumbaga, ito lang muna ang afford namin. Ang iba, bumili na ng marami sibuyas dahil baka magmahal na naman ngayong bare months. Ngayon pa lang bumibili na kami. Matagal-tagal na Kaya matagal na gamit na namin. Matagal na namin ang to. Nakabili na. Murang gulay, prutas, binhi o punla sa pagtatanim nasa International Trade Show. At speaking of seeds, importante raw na sa umpisa pa lang ng pagtatanim ay maganda na ang iyong punla. Paano naman kaya ang tradisyonal na pagpupunla? Hindi ba effective kumpara sa mga hybrid seeds? Hybrid siya, so it addresses the issue na ito, kung sakaling ito yung itatanim nyo, it can double yung yield, and then ma-address natin yung issues sa mga varieties na tinatamaan ng mga viruses, mga fungus. Genetically, meron po siyang resistance sa mga diseases. So, bukod dito, maalwan siyang alagaan kasi ito ay bred dito sa Philippine condition. So, hindi katulad ng ibang mga varieties na imported. So, galing yan sa mga klima na hindi siya katulad ng klima ng Pilipinas. Pilipinas siya na bred, opo. So, dito siya dinevelop. So, pag tinanim mo siya, acclimatize na siya sa condition ng Pilipinas. Actually, yung product namin, we source it out from the different parts of the world. We make sure that we are testing the variety before we sell it to the farmers. So, we are sure na maganda yung quality ng mga produkto at mga buto na binibenta namin sa mga farmers. So that they can assure na meron silang kita doon sa mga tinatanim nila na buto galing sa Ramgo. It is locally produced. It is not locally produced, so we source it out from different parts of the world. So we have partners from Japan, from Australia, from Holland, so even from the US, meron kaming mga sinusource. So imported varieties and products po sila. Pero okay ba yan dito sa Philippine settings natin, sa lupa? Yes. Akma, kumbaga? Yes, ma'am. Actually, we have established our research station. We have, ma'am, sa Benguet para sa mga highland crops. Meron din kami sa Bungabo, Nueva Ecija para sa mga lowland crops. So, tinetest muna namin bago namin ilabas sa market kung akma ba yung variety o kung akma ba yung
pagtubo ng isang produkto bago namin ma'am ilabas. So we are seeing na dapat productive yung variety, tapos aakma siya doon sa mga cultural practices na ginagawa ng mga farmers natin. Masubukan nga itong sack gardening. Ito, pwedeng-pwede kahit nasa syudad ka. 25 to 30 days. 25 to 30 days po. Pwede na siyang i-harvest. So habang hinihintay nyo yung talong, pwede nyo lang ma-harvest yung ilisi. And then, kung gusto nyo yung dinigan, ang pagdinig po natin ay dito po sa may nakanilagay natin natin. Ano ba? Hindi po tayo magdinig ng paganyan. Bubulong sa lupa. Kasi nga po, ang madidinig lang yan is yung ating dalawa lang na to. Ito kung hihipin natin is hindi niya madidinig. Kailangan nyo ng maraming tubig para madidinig nyo dito. So, ito po yung gamit natin sa may bote na to. Bubuhos mo lang po dyan yung tubig. Sa pananaw naman ng BBM movement, sa tahak ng panahon, buong mundo ay nag-iisip at naghahanap ng mga bagong pamamaraan para masiguro ang kakainin ng kanilang mga mamamaya. Subalit sa lahat ng bagay na bagong tinatahak dahil sa tulak ng seguridad na masigurong pagkain ay nasa hapagkainan, hindi pa rin naman maaalis ang kaisipang pagkakakitaan. Ito man ay oportunidad o pangunahing pangailangan, ang suma total ay para sa iyong pamilya na kakainin din. Sabi nga ng kanta, magtanim ay di biro pero magpanibago tayo ng landas. Sa tulong ng makabagong paraan, kagamitan, pananim, kakayahan at samahan ng saya dahil ang pagtatanim ay nagbago na. Ito ay masaya na. Obligasyon ang tutulay sa oportunidad na yayabong ang ating buhay. Para sa BBM movement, Juliet Carangyan, Pasay City. Join BBM movement now! Tumutok lagi sa mga balita at impormasyon dito sa BBM Movement FB page. Siguraduhin i-click ang follow, like, at share sa aming social media accounts. Sumali rin sa iba pang giveaways at magkaroon ng tsansang mabigyan ng brand new cellphone. At sa hinaharap, marami pa. Dahil sa BBM Movement, gusto namin busog ka! BBM Movement. Bansang busog ang mamamayan.